Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Pebrero 27, 2025. Ngayong araw ay nagbubukas na may banayad na paanyaya upang mas lalo mong yakapin ang iyong panloob na lakas, Capricorn. Isa kang nilalang na puno ng disiplina, determinasyon, at pagsusumikap at ngayon ay isa na namang araw upang ipamalas mo ang iyong katatagan. Ngunit sa kabila ng iyong pagiging masigasig sa trabaho at sa mga responsibilidad mo sa buhay, hindi mo dapat kalimutan ang halaga ng pagpapahinga, pagpapahalaga sa sarili, at pagbibigay ng oras sa iyong emosyonal na pangangailangan. Sa dami ng iyong ginagawa at sa lawak ng iyong mga pangarap, minsan ay nakakalimutan mong bigyan ang iyong sarili ng puwang upang huminga at namnamin ang kasalukuyan. Ang araw na ito ay paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong natapos, kundi pati na rin sa iyong kakayahang mapanatili ang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na kapakanan. Habang ang buwan ay naglalakbay sa malalim at mapanaginip na tubig ng Pisces, maaari mong maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na tuklasin ang iyong malikhaing bahagi. Ang enerhiyang ito ay nagdadala sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong masining na panig, anuman ang forma nito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pagguhit, musika, pagsasayaw, o kahit simpleng pagninilay habang nakikinig ng iyong paboritong himig. Ang ganitong koneksyon sa sining at malikhaing pagpapahayag ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan, kundi isa ring paraan upang mapanumbalik ang iyong espiritu at damdamin. Huwag mong pigilan ang sarili mong maranasan ang ganitong kalayaan sa pagpapahayag. Sa bawat likhang iyong nabubuo, natutulungan mong palakasin ang iyong loob at linangin ang iyong pagkamalikhain na maaaring makatulong din sa ibang aspeto ng iyong buhay, tulad ng paglutas ng problema at pagpapalawak ng iyong pananaw sa mundo. Sa mundo mong puno ng plano, pangarap, at ambisyon, madalas mong iniisip ang mga susunod na hakbang, ang mga layunin mong nais maabot, at ang mga bagay na kailangang matapos. Ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng universo na sandaling huminto at pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Napakaraming kagandahan sa iyong paligid, ang liwanag ng araw, ang kalmado ng hangin, ang mga ngiti ng mga taong mahalaga sa iyo. Kapag ikaw ay masyadong abala sa paghabol sa kinabukasan, maaari mong makaligtaang pahalagahan ang kasalukuyang biyaya ng buhay. Ang sandaling ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang matatagpuan sa tagumpay na pinapangarap kundi pati na rin sa mga simpleng ligaya ng kasalukuyan. Subukan mong huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at damhin ang kasalukuyan, ang bawat tunog, amoy, at pakiramdam sa iyong paligid. Sa ganitong paraan, mas mararamdaman mong buhay ka sa kasalukuyang sandali. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang linisin at ayusin ang iyong kapaligiran. Ang paglilinis ay hindi lamang isang gawaing bahay, kundi isang simbolikong proseso rin ng pagpapakawala ng mga lumang enerhiya upang bigyang daan ang bago. Kapag maayos at malinis ang iyong tahanan o opisina, mas nagiging malinaw ang iyong isipan. Kapag walang kalat sa iyong paligid, mas nagkakaroon ka ng kapayapaan sa loob mo. Samantalahin ang pagkakataong ito upang palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, mga luma at hindi na ginagamit na bagay, mga negatibong emosyon, at mga kaisipang pumipigil sa iyong paglago. Sa bawat pag-aalis ng kalat sa iyong pisikal na espasyo, unti-unti mo ring inaalis ang bigat sa iyong kalooban. Ang simpleng pag-aayos ng iyong lamesa o paglalagay ng sariwang bulaklak sa iyong kwarto ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pananaw at emosyon. Habang isinasagawa mo ito, bigyan mo rin ng atensyon ang iyong panloob na mundo. Kumusta ang iyong emosyon? May mga bagay bang bumabagabag sa iyo na hindi mo pa napapansin?
May mga damdamin bang hindi mo pa nabibigyan ng puwang upang lumabas? Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong sarili at alamin kung ano talaga ang iyong nararamdaman. Ang iyong panloob na mundo ay kasing halaga ng iyong panlabas na mundo, at ito ay nararapat lamang na bigyan ng pantay na atensyon. Ang pagninilay at pagsusuri sa sarili ay hindi kahinaan, kundi isang paraan upang maging mas matibay sa harap ng anumang hamon. Maaari kang magsulat sa isang journal, maglakad ng mag-isa, o makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan upang maiproseso ang iyong damdamin at mas maunawaan ang iyong sarili. Sa larangan ng trabaho o karera, ang iyong kasipagan at dedikasyon ay hindi matatawaran. Ngunit mahalaga rin na bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang suriin kung ang iyong ginagawa ay tunay na nagpapaligaya sa iyo. Masaya ka ba sa landas na iyong tinatahak? Nararamdaman mo ba ang tunay na kasiyahan at katuparan sa ginagawa mo? Kung may pangarap kang nais maabot, ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung paano mo ito maisa sa katuparan. Ang mundo ay puno ng oportunidad, at ikaw ay may kakayahang abutin ang lahat ng nais mong makamit. Huwag matakot na lumabas sa iyong nakasanayang ruta kung sa tingin mo ay may ibang direksyon na mas magbibigay sa iyo ng kasiyahan at katuparan. Ang pagsubok ng bago ay maaaring maging susi sa mas malaking tagumpay at mas malalim na kasiyahan sa iyong profesional na buhay. Sa aspeto ng personal na relasyon, ito ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Minsan, sa sobrang abala natin sa ating mga gawain, nakakalimutan nating iparamdam sa mga tao sa ating paligid kung gaano sila kahalaga sa atin. Isang simpleng mensahe, tawag, o yakap ay maaaring magbigay ng init at saya sa puso ng isang tao. Ang pagmamahal ay hindi lamang ipinapakita sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi maging sa maliliit na bagay na nagpapakita ng iyong malasakit at atensyon. Ang presensya mo mismo ay maaaring maging regalo sa mga taong mahalaga sa iyo, kaya't sikaping maging mas bukas at mas madala sa pagpaparamdam ng iyong pagmamahal at suporta. Sa kalusugan, ito ay isang araw upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Ang katawan mo ang iyong kasangkapan sa pag-abot ng iyong mga pangarap, kaya't huwag itong pabayaan. Maglaan ng oras upang makapagpahinga, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig, at magkaroon ng sapat na tulog. Ang simpleng paglalakad, ehersisyo, o kahit pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magmuni-muni ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong balanse. Ang iyong kalusugan ay isang kayamanan na hindi maaaring ipagwalang bahala, kaya alagaan mo ito ng may malasakit at pagpapahalaga. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at ginto. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagpapagaling, at bagong simula, habang ang ginto ay kumakatawan sa tagumpay, tiwala sa sarili, at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 23. Ang 5 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at paglago. Ang 11 ay isang simbolo ng espiritual na paggising at inspirasyon, at ang 23 ay isang numero ng ambisyon at tagumpay. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at inspirasyon. Maaring ito ay simpleng pagninilay, paglakad sa kalikasan, pagbabasa ng libro, o kahit pagsusulat ng iyong saloobin sa isang journal. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito nang may pagpapahalaga sa sarili, at may layuning mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong espiritu. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ikaw ay isang taong may napakalaking potensyal. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man kaliit, ay isang bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. Huwag kang magmadali, ang buhay ay hindi isang karera kundi isang proseso ng pagtuklas, pagkatuto, at paglago. Yakapin mo ang bawat sandali, at huwag kalimutang ipagmalaki ang sarili mo sa lahat ng iyong nagawa at patuloy na ginagawa. Bukas ay panibagong araw, puno ng bagong oportunidad at posibilidad. Magpahinga ng maayos, ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay mahalaga,
at harapin ang susunod na araw na may panibagong sigla at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.